Alright guys, punta naman natin si Attorney Claire. Senator Bato, iso-surrender ba sa ICC? Anong sagot dyan ni Attorney Claire, mga kakabsat? Ako po, ilang minutes to? 20 minutes. Bilisan na lang natin. 4 hours ago. We got you with McDonald's Pasko deals on Food Panda. Get 25% off cheeseburger with small fries. Okay, here we go. Pero ito muna mga kapuso. Si Undersecretary Claire Castro. Ayan na. Attorney, pasok. Press Officer Yusek, magandang umaga. Si Joel, si Lala po ito. Magandang umaga po, Yusek. Yes, good morning Joel, good morning Lala, good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong program. Good Ma'am, morning. opo, yung iniintay natin pag-cancel sa pasaporte po ni Saldico, nasa katuparan na po kahapon. Ano ba ang pinaka-huling development po dito, ma'am? So ngayon po, naibigay na po at sabi nga resolution or order na Sandigan Bayan at kikilusahan po agad ang DSA. Dahil yan naman po ang utos ng Pangulo. Yung issue tungkol po sa pagkakaroon niya ng isa pang pasaporte, Oo, yung yung Portuguese passport naman po. Ano ba ang nakikitang reports ng pamahalaan para ito po'y ma-resolve ba? Kasi ang naisaga ng Pangulo ay maibalik at maibalik si Saldico dito sa Pilipinas. Kung siya man ay may pasaporte, tingin naman natin, pwede tayo makipag-ugnayan sa nasabing bansa. At kung itong bansa na to ay miyembro ng Interpol, alam naman natin na makikipag-ugnayan sila. Paano ho ba yung para lang mas maintindihan namin? Kasi nakansela nga po yung Philippine passport, pero ito naman, meron naman daw Portuguese passport. So hindi rin siya mapipigilan sa paggalaw. Tama ho ba yun, Yusek? Most probably kung gagamitin niya ang kanyang kung nga hindi po kasi sa akin on my part, walang confirmation sa akin na may iba siyang passport. Okay. Yes, oo, pero tandaan natin may Interpol pa rin po sa at pag may red notice po ito, makikilala naman po siya. Kasi hindi ko alam talaga bang confirmed na nasa Portuguese si Congressman nasa Portugal? Parang hindi pa rin naman to sigurado po. Tama ho, di ba, Yusek? Yes, opo. Ang huling-huli nga natin pagkakaalam ay nasa Japan. Ang huli po according to kay Secretary John Vic. Pero sa ngayon ay wala po tayong informasyon. Wala po tayong update. Siguro po tatanungin po si Secretary John Vic mamaya. Bakit tanong niyo nga po sa kanya kasi hindi namin siya makakontak din. Sige po. Sa mga pagkakataon makakausap niyo po siya. Pero ang gusto lang po namin malaman, ma'am, may mas malaki pa ba? May mas big fish pa ba kay Saldico na maaaring o kaya kasing laki niya? Yung sinasabi mga proponent dito, mga pontong ito na nilustay na mga involved dito sa flood control scam na ito, ma'am. May mas malaki pa ba tayong inaabangan? Yun po mismo kay Ombudsman Boying Remulla, meron pa pong aabangan. December 15. Actually, inaabangan din po namin yan. December 15. Senador ho ba? Kongresista ho ba? Hindi ko masabi, ayun ako po mag-speculate, wala po sa akin yung record. Siguro po si Ombudsman na lang rin po yung Remulla kapag ka po. Kapag nakakuha na po siya ng update. Sana makontak namin si John Vic, si Secretary Remulla, at katabi niya sana si Boying para makausap na natin sila pareho. Hindi na kontakin Anyway, ma'am. Magkaiba yata sila ng bahay, sir. Anyway, ma'am, ganito, meron pong development dun po sa issue ng anti-dynasty, no? Ang presidente na po mismo ang nag-atas po sa Kongreso na isa prioridad po ang pagsasabatas po sa anti-dynasty bill. Tapos meron pa hong Party List Reform Act. At meron pa hong ano pa yung Lala? Yung Cadena Act, yung Citizens Access and Disclosure Tsaka of yung magbubuo po ng Independent People's Commission, ma'am. Ang kahilingan po ng mga proponent nito sa ating Kongreso i-certify ni Presidente as urgent. Kaya ba gawin yun, ma'am? At may balak pa si Presidente na gawin po yan? Sa ngayon, so far, wala po sa atin na ipapaabot na maaaring i-certify as urgent ang mga itong priority bills na nabanggit. At pero alam naman po ng Kongreso, pag sinabi po na kasi ng Pangulo na ito ay i-prioritize, trabaho po ito pareho ng Kongreso at ng Ehekutibo. Kung on the part of the President, ito po yung nais niya. So, kapag priority bills, dapat mas mabilis. Pag-aralan mabuti. At hindi lang po ibig sabihin kasi maraming nagsasabi po dahil sa hindi sinertify as urgent ang mga bills na to ay hindi seryoso ang Pangulo. Sabi ko nga, hindi sila kontento, attorney. Na hindi seryoso ang Pangulo dahil kung hindi seryoso ang Pangulo, hindi niya na yan. Ma'am Dance, Ami PR, shout out. Pwede naman yung baliwala itong mga batas na to, itong mga bills na to para asing wala lang nangyari. Pero pinarioritize, binanggit yung 4. So it means the President is serious on these bills. Gusto niya po ito mapag-aralan mabuti ng Kongreso at maipasa sa mas mabilis na panahon. Yung anti-dynasty, apektado rin po ang Pangulo doon. Maapektuhan si Presidente dyan. Di ba? Depende sa magiging definition ng dynasty. Pero sabi nga natin, marami na po kasi talagang umaabuso at nakikita naman taong bayan at nakikita rin po ito ng Pangulo.
Why So not? kailangan po talaga makapagpasa ng anti-dynasty bill. Pero ma'am, bakit what's keeping the president from certifying this as an urgent bill, ma'am? Sa ngayon po, sa ating pagkakaalam, kailangan po kasi talagang aralin, himay-himayin ang bawat provisions na magiging bill, itong 4 na bill na to. Mas maganda po kasi na maaral, mabuti, mahimay, kaysa madaliin at hilaw. Baka sabi nga nila, baka maging parang flood control project ito na substandard ang dating. So, hindi po ito biro na batas. Natatandaan po natin na nagkaroon ng Wala kang tubig guys. Magna Carta for Filipino seafarers. Sa ating pagkakaalam, ito ay na-certify as urgent. Pero 3 yata o 2 beses pang nagpabalik-balik dahil sa nakita ng Pangulo na hindi pa sapat yung batas. So, mas maganda po na malutong mabuti kaysa hilaw dahil sa pagmamadali. Pupunta lang po ako dun sa budget dahil yung BICAM po, di ba, gagawin na ho yan. At alam ko talagang di ba, hanggang December 23 nga ang ating mga mababatas ay gusto talagang mag-overtime para dyan. Pero ang priority po kasi, di ba, DepEd, DOH, agrikultura, ang Pangulo ho ba, yun din ang kanyang priority pagdating sa ating budget, national budget? Opo, talaga pong binigyan, lalo-lalo na po yung education ng malaking pondo para po maipatupad na yung nais din po ng Pangulo na magkaroon ng yung pagpapatayo po ng classrooms at magkakaroon din po kasi ng parte ang role ang LGU sa pagpapatayo ng mga classrooms. Kaya po kailangan po ng pondo. Opo, yan din po yung gusto ng Pangulo. Kasi yung isa dito yung security di ba natin, lalo na sa matagal na problema natin sa West Philippine Sea, madami ng mga komento dyan at yung mga suwestyon na palakasin ang ating security. Paano po yung budget natin pagdating sa ating defense? Baka bang mas gusto ng Pangulo na taasan to? Tignan po natin yung pinaka enrolled bill. Pero sa nakita ko po sa LEDAC meeting, hindi naman po tumutol ang Pangulo at sana ibigay na sumiti po ng House saka ng Senate. So ano po ang inyong mga kumbaga inaasahan? Kasi di ba dyan pagdating dyan mag-uusap ano ba yung version ng Senate, anong version ng Congress, which is good. Alam niyo mas maganda na nakikita para yung issue ng insertions mawala, hindi ho ba? Yung mga person biglang nagkaroon. Pero ang sinasabi niyo nga yung schools, yung DepEd, yan po yung isa sa priority. Pero isa rin sa sinisilip dyan, DPWH din na pumapasok din dyan Paano ho kaya yun? Yung bang yung issue ng appropriation ng budget, yung maaaring korupsyon pa, paano kaya? Baka di kaya maka-apekto, silipin uli yun. Anong tingin niyo doon, Yusek? Ay, hindi po mangyayari yan dahil mismo po ang Pangulo, kung tatandaan niyo po, hindi po ba sinabi niya, through DBM, sinabi na pwede nga umupo ang Pangulo habang nagbabaycam conference, di ba? Kasi yun po yung gustong ipahiwatig ng Pangulo, na gusto niya open to sa lahat para makita po yung ginagawa sa BICAM conference. Walang pwedeng ilihim mo ng mga insertions na hindi alam ng tao o kaya nasisingitan ito. Hindi po yun gusto ng Pangulo. And at the same time, sabi nga po natin, hindi po talaga yung budget, hindi po basta-basta mag-release ng budget dito. At gusto po talaga tutukan ng Pangulo na yung mga classrooms ay maayos at magawa. Yung bilang nito ay maisa katuparan. Kaya nga po, maliban po sa DPWH, ang LGU po ay magiging malaking role po kapag po sa pagpapatayo ng classrooms. Ma'am, pwede ba pakilinaw ninyo yung mga balitang meron daw mga additional members of the cabinet at tatanggalin si Presidente? Ang umuugong ang mga balita ay Secretary Sani Angara daw, pati si Secretary Henry Aguda ng DICT. Nakakapagtaka kung saan nga po nanggagaling yung mga balita dahil nung nakaraan po shout out to me, Bear. at 2 o'clock po ay nagkaroon 2 o'clock o 2:30 nagkaroon po ang meeting ang Pangulo mismo kaya Secretary Henry Aguda at Secretary Sani Angara patungkol sa isang malaking proyekto na ang mabibigyan dito ay mga estudyante. Pero hayaan ko na lang po ang Pangulo kapag natapos to, hayaan ko na po ang Pangulo ang mag-announce nito kasi maganda po itong balita. So, at the time, parang a day after na balita na sila yung maaari matanggal. So, parang nagtataka po ako on my part, kasama lang po ng Pangulo at nagkakaroon po ng mga proyekto So hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Hindi po totoo. Alright. Si Sara Diskaya po, ma'am, sumuko na sa NBI. Kasabay nung announcement ni Presidente na any moment lalabas po yung warrant of arrest po niya. Ano initial reaction? Pati ho yung mga DPWH officials sa Davao ay sumuko na rin po sa NBI Davao. Ano initial reaction? Alaman na ba ni Presidente itong development na ito? Opo. Alam niyo po, maganda advice sa kanila. Lawyer nila. Sa pagkakaalam ko, parang lawyer yata yung nag-advise kay Sara Diskaya. Maganda pong suggestion dyan kesa po sa mga nag-a-advise na huwag sumuko. Meron po tayo nadidinig na ganyan O never surrender. Robin Padilla, ikaw ba yan? Si Robin ba yan? Kapag po nagkaroon ng voluntary surrender, wala pa po yung warrant of arrest at alam nila na magkakaroon ng warrant of arrest. Pero voluntary surrender, at kung ito man ay matatawag nating heinous crime kasi no bail ito kung malversation of public funds at depende sa amount.
Darating po yung time na kapag nagkaroon po ng penalty, may nagbigyan na ng sentensya, makukonsider po siya na parang factor para bumaba or mabawasan yung years of imprisonment. Yung mga voluntary surrender, yung admission ng guilt na pagka doon pa lang sa arraignment, sinabi ng guilty, nabababa po ang May kabawasan sa sentensya, no, ma'am? Yes, may opo. kabawasan. Saka magandang gesture yan dahil hindi na nila pinahirapan ang mga law enforcement agencies po natin. Alright. Ma'am, speaking of ayaw sumuko, ma'am, pwede ba namin kunin ang panig po ng Malacanang doon sa ulat na meron? May warrant of arrest ba si Senator Ronald De La Rosa talaga? Galing po sa ICC. Kasi maliban po doon sa sinabi po ni Ombudsman Remulla, wala naman talaga tayo nakikita pang physical warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa. Opo, wala po on the part of the OP, sa part din po ng DOJ, DILG, wala po pang official communication kung Tarantan si Bato. walang confirmation. Even ICC, kung di tayo Paano ba naman, Attorney Claire? Si Harry Roque, sinabi niya, Bato de la Rosa, lumabas na ang warrant mo. Hawak na ng DOJ at saka DILG. Alak ng kamoteng Harry Mount Go. kamali. Wala rin pong confirmation of the issuance of the warrant of arrest. So kung meron man, natatanggap si Ombudsman na Remulla, hindi natin alam kung saan nanggaling yan, pero pinatotohanan niya po yan. Pero sa parte po ng DOJ, saka ng DILG, wala pa po natatanggap na official communication. Okay. Yung kasi una na nagsabi yung abogado niya, si Attorney Torion, no, na gusto nga ng kanyang kliyente na sumailam sa due process at kung talaga siya lilitisin, hindi to dapat daw sa bansa niya at hindi sa ibang bansa. Ganyan din naman ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Pero ganito po nangyari at napadala nga po siya, di ba? Ngayon, if ever talaga hong mapapababaya ang arrest warrant, ganun din ho ba ang magiging proseso kay Senator Bato kagaya po na ng Duterte? Ganun pa Gusto din. din po kasi natin yung RA 9851. Maaari po hindi po ako nagsasabi na ito yung gagawin. Maaaring ganun pa rin ang sundin. Ganun pa din. Pero tignan po natin kasi even po the DOJ ang kanilang naibigay na sagot dyan ay maaari po silang mag-surrender. Maaari po nilang i-surrender. Kasi may two options. Extradite or surrender. Lang i-surrender. Ma'am, pwede niyo ba kaming... extradition. Pwede niyo ba Yung kaming... extradition proceedings naman, yung extradition proceedings naman na State to state. rules na ibinigay po ng Supreme Court, ito po naman ay patungkol sa requesting state to state. Tama. Hindi po, Kaso hindi naman state ng ICC. It does not include the court, the International Criminal Court. Tama. Oo. Please educate us, ma'am. Ano ba yung RA 9851 na yan? Okay, sa RA 9851, ito po yung may mga patungkol sa mga crimes against humanity na kung saan po, Section 17 na sinasabi na kung ang isang akusado, or let's say Pilipino, ay lilitisin sa kasong crime against humanity, may choice po ang state. Tayo po, may choice. It's either dito po ililitis or kung may nasimulan na ang mga pag-iimbestiga katulad ng International Court, pwede po natin ibigay. Pwede po tayong mag-concede sa jurisdiction ng International Criminal Court. Doon sa batas na nakalagay po doon na we can surrender and or extradite. So, may option na ibinigay. At lumalabas po kasi na pag-extradition proceedings, base na rin po doon sa Supreme Court, it's about state to state. Pero when it comes to International Criminal Court, pwede po kasi... So parang malinaw na kung sakaling nga pong mangyayari yun, ang pipiliin uli natin ay i-surrender sa International Criminal Court si Senator Bato at hindi talaga dito sa Pilipinas. Kasi yun po ang nire-request maging ni Senator Bato at ng kanyang pamilya na dito daw po sa Pilipinas siya litisin at hindi sa ibang bansa. Hindi ko po masasabi kung anong pwedeng gawing aksyon ng pamahalaan sa ngayon patungkol po dyan. Dinidiscuss ko lang po yung option at ito din po yung dinidiscuss ng DOJ. Pero sa ngayon wala pong concrete na ano ang pwedeng gawin. But still, alam naman din po nila Atty. Torion na meron ng ganitong batas. Hindi ko lang educate me rin also. No? Kasi po ang tagal na hong absent ni Senator Bato. Meron din po siya kasing may responsibilidad sa taong bayan. Paano kung hindi po niya nagagawa ang kanyang duty bilang senador? Wala. One man absent na si Bato. Pero maliban sa pera, yung kanyang responsibilidad sa taong bayan. Hindi ho ba? Ano ho kayang, pwede ba tayong hakbang para talagang mapilit din siyang pumasok? Hindi lang ho yung issue niya sa kanyang kaso. Kundi yung kanyang responsibilidad bilang senador ng Pilipinas. Pero hindi pwedeng pakialaman na executive branch yan eh. Siguro kung meron mang magdidisiplina sa kanya lala, baka dapat Senado mismo. Oo nga, gusto ko nga sanang makuha yung paano ba yun na Yusek? Kasi ngayon gusto nating linisin ang ating gobyerno, di ba? Pero yung ating mismo mambabatas absent. Yun lang. At may mga iba pang nagsasuggest na never Ang surrender. saklap. May picture kami. May picture na daw siya. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe.
Sa atin po, nadinig po natin mismo si SP Tito Soto. Parang sinasabi niya, kung kayo yung taxpayer, so you go ahead, you file a complaint sa Ethics Committee at yun naman daw ay bibildin nito. Oo. Teka lang, may pahabol lang ako. Ito pong Independent People's Commission Act po, isa po sa priority bills ng Pangulo no? Yusek, ano ba tong pagkakaiba nito? Kasi yung sinasabi, papadoble lang. Gano'n ho ba yung ngipin nito na ibibigay na hindi naman ho nabibigay ng mga existing agencies natin, mga Ombudsman, Court of Appeals, OJ? Okay. Yung ngayon pong ICI na na-establish dito po ni Pangulong Marcos Jr., ang purpose lang po talaga niya is to gather evidence, to gather facts. Yes. Para po mapabilis kasi po, di ba, kung ang ombudsman pa yung magkakalalkal ng mga dokumento isa-isa, ang kakapal po nun eh. So, kaya po ginawa ng Pangulo kasi supposed to be ad hoc committee lang po ito eh. Pero since the people are clamoring for an independent commission, so nagsagawa po ng EO 94 para walang masabi na ito ay independent. Hindi ito sakop na ng executive na kasi baka mismo na mga taga-executive department ang maging subject matter ng pag-iimbestiga. Kaya ginawa pong independent commission at sila na po ang bahala mag-iimbestiga dyan. Now, ang purpose lang is to gather documents para pantulong sa DOJ o pantulong po sa ombudsman. Now, kaya wala po siyang power of contempt or contempt power. Okay. At ipiniliwanag ng Pangulo to na hindi naman to penalize. To penalize yung mga taong hindi pupunta. Pero, kumbaga, responsibilidad na nila kung ayaw nilang madinig at ibigay yung kanilang side, maaaring ma-endorso na sila yung makasuhan or ma-recommenda na sila yung makasuhan dahil hindi sila nadinig. Ngayon, itong ibinubuo na IPC po, malaki po yung power nila, malaki po ang ibinigay na power dito. Yes. At ang hiling lang po, during the committee ng Pangulo, wag sanang mag-overlap yung jurisdiction or magkaroon ng competition sa ombudsman, sa IPC, including the DOJ. Kasi even before po, nung hindi po nagkakaroon ng MOA ang DOJ, saka ang ombudsman, nagkakaroon po ng parang, saan ba to? Dapat ba sa DOJ? Dapat sa ombudsman? So, yun lang din po yung ayaw ng Pangulo. Kasi dapat, kung ano yung designation, kung ano yung dapat na function sila, ano yung mandato nila, dapat specific po. Alright. Okay. Yusek, para Sige kayong nag-press con sa amin, ha? Oo. Salamat. Salamat. Sa uulitin Sa po, susunod na Yusek. pagkakataon ulit. Salamat Thank po. you, ma'am. Thank you. Salamat din po sa pagkakataon. Good Maraming morning. salamat, Joel and Lala po. Si Yusek Claire Castro, Palace Press Officer, mga kapuso. Salamat. Attorney. Alright. So talagang no choice, Absat. Malinaw na malinaw kay Attorney Claire. Iso-surrender, no? Kasi hindi naman pwedeng i-extradite kasi wala namang napaka common sense. Ewan ko ba bakit ang bobobo ng mga garapata nila, no? Garapatang attorney nila, putragis. Pinipilit nila na i-extra ko na daw. Kailangan litisin pa daw dito sa Pilipinas. Wala namang hindi naman state to state. Kabuti. Yan ang nagbe-bend the law, di ba? Na brini-break yung law. Anak ng kamote. Alright, mag-last topic na tayo, Mabsat. Dito tayo. Wait lang. Countdown muna tayo, Mabsat. Again, sa mga bagong pasok, shoutout, Emily Basog. Countdown po tayo saglit.